Ito ang pinakamalalaking oil tanker na kasalukuyang nag-ooperate sa buong mundo. Ang tawag sa ganitong uri ng barko ay VLCC o Very Large Crude Carrier. Ang mga barkong ito ay karaniwang may habang humigit kumulang 300 meters o mga 1,000 feet na katumbas ng 3 football fields na magkakadugtong mula dulo hanggang dulo. Kapag fully loaded, ang isang VLCC ay kayang magdala ng humigit kumulang 220,000 hanggang 350,000 tons ng krudong langis at maaaring maghatid ng more than 2 million barrels ng langis sa iisang biyahe. Hindi mura ang paggawa ng ganito kalalaking barko. Ang isang VLCC ay maaaring umabot sa $130 million ang halaga. Pero may malinaw na dahilan kung bakit sulit ang ganitong investment. Pinabababa nito ang gastos sa pagdadala ng bawat bariles ng langis hanggat maaari. Gayunpaman, ang ganitong kalaking sukat ay may kaakibat na malalaking panganib. Kapag nagkaroon ng banggaan o structural failure, maaari itong magdulot ng malawakang oil spill na nagiging sanhi ng pangmatagalang pinsala sa karagatan, baybayin at mga pangisdaan. Bukod dito, ang oil vapors sa loob ng mga cargo tank ay maaaring magdulot ng sunog o pagsabog sa ilalim ng ilang kondisyon. Kapag nangyari ito, ang isang aksidente ay maaaring mauwi sa malakihang environmental at maritime disaster. Dahil sa tindi ng posibleng epekto, ang mga VLCC ay hindi dinisenyo para sa bilis. Ang kanilang disenyo ay nakatuon sa kontrol at katatagan. Ang mahaba at payat na hull ay nakababawas ng drag, ang deep draft ay nagpapataas ng stability, at ang cargo area ay gumagamit ng double hull construction na may hiwa-hiwalay na mga tangke. Kahit masira ang panlabas na hull, ang mga patong na ito ay idinisenyo upang mapanatiling minimal ang pagtagas ng langis. Maaaring mukhang mabagal at mabigat ang barko, pero hindi ito simpleng inhinyeriya. Bawat bahagi ng disenyo nito ay resulta ng maingat na pag-iisip at kompromiso para makontrol ang panganib sa isang napakalaking sukat. Hindi mo aakalain, pero ang malalaking container ship na may bigat na 10,000 tonelada ay hindi kayang dumaan sa yelo ng mag-isa. Kailangan nilang sumunod sa isang mas maliit na icebreaker para makatawid ng ligtas. Iba kasi ang istruktura at materyales ng karaniwang cargo ship, takot sila sa yelo. Samantalang ang icebreakers ay sadyang idinisenyo para harapin ito. Dahil dito, may mga nagtatanong, bakit hindi na lang pagsamahin ang cargo ship at icebreaker sa iisang barko? Nakakatuwa dahil ginawa na ito ng Russia. Binuo nila ang isang tunay na ice-breaking cargo ship na ginagamit sa Northern Sea Route. Simple pero matalino ang konsepto nito. Habang naghahatid ng kargamento, siya rin ang gumagawa ng daan sa yelo para sa iba pang cargo ship. Kaya rin nitong magsakay ng mga sasakyan kasama ang kanilang kargamento bilang isang buo. Pagdating sa destinasyon, sabay-sabay na ibinababa ang lahat gamit ang isang gantry crane, at minsan mismong yelo pa ang nagsisilbing suporta, hindi na kailangan ng pantalan. Mas mahalaga pa, hindi pangkaraniwang komersyal na produkto ang dala nito. Ang kargamento niya ay mga pangunahing supply para mabuhay. Gasolina, kagamitan, sasakyan, at mga basic na pangangailangan na inihahatid sa mga Arctic port, polar na bayan, energy facilities, at research stations. Sa maraming lugar na ito, isang beses lang sa isang taon may pagkakataong makatanggap ng supply. At ang barkong ito lang ang kayang gumawa ng biyahe ng epektibo. May kapalit ang kakayahang ito. Isinakripisyo ang fuel efficiency, tinanggal ang bulbous bow na pangtipid sa gasolina at pinalitan ng hugis hull na umaakyat sa yelo at dinudurog ito. Ang unahan at waterline ng barko ay binalutan ng makapal at armored na bakal dahil inaasahang paulit-ulit itong babangga sa yelo. Klaro ang trade-off. Sa normal na bukas na dagat, mabagal ito, mas malakas sa konsumo ng fuel at mas mahal patakbuhin kaysa sa karaniwang cargo ship. Kaya hindi praktikal para sa malawakang gamit.
Pero dahil doon mismo, naging hindi mapapalitan ang papel nito sa nagyayelong karagatan ng mundo. Bakit ito itinuturing na isa sa pinaka-extreme na proseso sa industrial machinery? Tingnang mabuti ang dalawang napakalalaking tornilyo na ito. Kapag umaandar sila, umiikot sila ng magkasalungat. Sobrang lapit nila sa isa't isa na parang magkadikit na. Pero hindi. At kailanman ay hindi sila pwedeng magdikit. Hindi ito limitasyon ng teknolohiya, kundi isang tuntunin ng kaligtasan. Kapag nagdikit ang metal sa ilalim ng mataas na bilis at tuloy-tuloy na init, hindi maiiwasan ang thermal expansion. At kapag nangyari iyon, hindi basta napupudpod ang mga tornilyo, agad silang nagja-jam o nagsisis. Kaya maaaring itanong mo, kung delikado pala, bakit hindi na lang lakihan ang pagitan? Sinubukan na ito ng mga engineer, at mas naging masama ang resulta dahil ang twin screw compressor ay hindi nagko-compress ng gas sa pamamagitan ng pagdikit. Gumagana ito sa pagbitag ng gas sa mga bulsa na nabubuo sa pagitan ng mga tornilyo at ng housing, at pagkatapos ay itinutulak ito ng paunti-unti papunta sa high pressure na dulo. Kapag lumaki ang pagitan, ang high pressure na gas ay tumatagas pabalik sa puwang bago matapos ang compression. Ang resulta ay malinaw, bumababa ang efficiency. Para makuha ang parehong output, kailangang pabilisin ang makina at magdala ng mas mabigat na load. Naiipon ang init, tumataas ang stress, at tuloy-tuloy na tumatakbo ang sistema sa mataas na temperatura at mataas na stress. Kaya ang tunay na hamon ay hindi kung dapat bang may puwang, kundi kung paano mapapanatiling matatag ang puwang na iyon, tama lang, at nasa loob ng eksaktong kalkuladong safety window. Panoorin mo ito, may isang manggagawa na parang binobomba ng maputik na putik ang buong gilid ng bundok. Aakalain mong basta lupa lang ang ini-spray niya, pero ang totoo, binubuhay niya muli ang isang kalbong dalisdis. Ang lumalabas sa hose ay hindi ordinaryong putik. Isa itong espesyal na hydroseeding mix na ginagamit sa ecological restoration. Halo ito ng mga binhi ng damo, pataba, hibla ng topsoil, mga sangkap na nag-iimbak ng tubig at matitibay na binders. Lahat ay pinaghalo. Sa simpleng paliwanag, isa itong nutrient slurry na kayang magpatubo ng damo, magpatatag ng lupa, at dumikit ng mahigpit sa ibabaw ng bundok habang isinasagawa ang restorasyon. Ang hakbang na ito ang pinakamahalaga. Ang tunay na hamon ay hindi lang ang paghahagis ng mga binhi, kundi ang siguraduhing hindi sila mahuhulog, tatangayin ng hangin o matutuyo sa malupit na kondisyon. Sa tulong ng high-pressure hydroseeder, kayang takpan ng iba't ibang uri ng dalisdis, matarik na pader, maluluwag na bato at mga nabugbog na surface, at sa loob lang ng ilang minuto, nakagagawa na ng kumpletong pundasyon para sa pagtubo ng mga halaman. Kapag natuyo ang halo, kumakapit ito sa dalisdis na parang proteksyon na balabal. Hinahawakan nito ang maluwag na lupa, pinipigilan ang pag-alis ng tubig at sustansya, at binibigyan ang mga binhi ng matibay na ibabaw para mag-ugat. Pagkatapos ng ilang malalakas na ulan, magsisimulang sumibol ang maliliit na damo, tutusok palabas sa layer, at unti-unting tatakpan ang buong gilid ng bundok. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang dating kalbong dalisdis ay magiging isang matingkad na luntiang burol. Isang manipis na patong ng masustansyang putik lang ang sapat para muling bigyang buhay ang isang hubad at wasak na bundok. Siya ay isang internet celebrity mula sa kanayunan ng China na nakakuha ng 960,000 followers sa bersyon nila ng TikTok. Napakasimple ng content niya. Makikita mo siyang palaging nagme-meditate sa kanyang gulayan o sa mga gilid ng bundok habang gumagamit ng time-lapse photography para ipakita kung paano tumutubo ang mga halaman. May ilang clips na inaabot ng 2 to 3 months bago matapos, at para naman sa mga halaman na mas mahaba ang growth cycle, umaabot pa ng up to 2 years bago mabuo ang isang video. Ang tanging palaging makikita ay ang pamilyar niyang mukha at ang tila parehong lumang damit na hindi niya kailanman pinapalitan.
Nakakagulat isipin na kahit ang kahoy ay pwedeng pekein sa itsura. Mukha itong solid na troso na may buo at tunay na balat ng puno, pero sa loob may nakatagong trick. Kaya pala may mga internet influencer na kayang buhatin ang napakalalaking troso, minsan dalawa pa sabay-sabay. Talagang mapapahanga ka sa kanila. Mas lalo kang mapapahanga kapag nalaman mong kahit ang mga sobrang realistic na malalaking troso na yan ay ginaya lang base sa itsura, halos imposible silang maiba sa totoong kahoy. Akala ko doon na nagtatapos ang pagkagulat ko, pero nalaman ko rin na pati mga bato ay pwedeng pekein sa paggawa. Una, ini-spray muna ang kulay sa loob ng hulmahan. Pagkatapos nilalagyan ng kaunting semento ang mga uka ng hulma. Kapag tuluyan na itong natuyo at tinanggal sa hulmahan, nagiging mga piraso ito na mukhang tunay na pulang sandstone. Tumangga daw ba naglalatag ng mga paving brick sa bangketa. Matapos putulin ang mga block ng konkreto, ipinapasok niya ang mga ito sa mga puwang sa gilid. Kapag napuno na ang lahat ng puwang, kompleto na ang konkretong sidewalk paving. Pero napansin mo ba na ang mga paving stone ay hindi nakaayos ng maayos mula kaliwa pa kanan? Sa halip, inilalatag ang mga ito sa salit-salitang pahalang at patayong ayos. Para lang ba ito sa itsura? Para lang ba ito sa itsura? Dapat mong malaman na ang mga pavement brick ay karaniwang inilalatag direkta sa lupa at hindi pinapirmi gamit ang semento o mortar. Kaya ang mga dugtungan sa pagitan ng mga brick ay hindi masyadong mahigpit. Kung ang mga brick ay inayos ng tuwid at pantay, ang mga dugtungan ay bubuo ng tuloy-tuloy na mga linya. Magkakaroon ng pahalang na galaw bukod pa sa patayong galaw. Bukod sa ganitong salit-salitang ayos, ang ilang pavement brick ay ginagawa rin sa hindi regular na mga hugis tulad ng hugis mata ng mga bloke. Kapag nailatag na, ang mga hugis na ito ay nagkakandado sa isa't isa at lalo pang pinatatatag ang pavement.